Gabi na naman. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at ang mahinang hampas ng hangin sa mga dahon. Sa isang liblib na baryo, kung saan madalas ay mas maraming kwento kaysa tao, may isang pangyayaring hanggang ngayon ay bumabalot pa rin sa isipan ng mga nakarinig nito. Ito ang kwento ng mag-inang nakapulot ng isang batang hindi nila alam ay anak pala ng isang nilalang na hindi dapat nakikihalubilo sa tao. Isang nilalang na hanggang ngayon ay kinatatakutan sa maraming parte ng Pilipinas, ang aswang. Si Aling Rosa ay isang simpleng ina na namumuhay sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Kasama niya ang kanyang 11 taong gulang na anak na si Maya, isang masayahing bata na mahilig maglaro sa labas at mangalap ng mga kwento mula sa mga matatanda sa kanilang baryo. Magkasama nilang binubuno ang araw-araw, kahit na minsan ay kapos sa pagkain at pera. Pero sa kabila ng hirap ng buhay, hindi nawawala ang pagmamahalan nilang mag-ina. Isang araw, habang naglalakad pa uwi mula sa palengke, nadaanan nila ang masukal na bahagi ng gubat na kadalasang iniiwasan ng mga tao. Ayon sa matatanda, maraming hindi maipaliwanag na bagay ang nangyayari roon, mga aninong dumadaan sa gabi, mga sigaw na nagmumula sa kawalan, at minsan, may nawawala na lang nang hindi na muling natatagpuan. Pero dahil sa shortcut na yon ay mas mapapadali ang kanilang pag-uwi, nagpasya si Aling Rosa na daanan na lang ito. Gabi na rin kasi at wala silang dalang flashlight. Tanging liwanag ng buwan ang nagsilbing gabay nila sa daan. Habang naglalakad, narinig nila ang mahinang pag-iyak. Sa una, akala nila ay pusa lang o hayop na nasugatan. Pero habang lumalapit sila, mas lumilinaw ang tunog, iyak iyon ng bata. Nang matagpuan nila kung saan ito nagmumula, nagulat silang makita ang isang batang lalaki, mga 3 taon pa lang, nakaupo sa ilalim ng isang punong kahoy. Nakatitig ito sa kanila, may luha sa pisngi, at halos walang saplot sa katawan. Wala itong dalang kahit ano, walang bag, walang laruan, walang kahit anong gamit na maaaring magpaliwanag kung saan ito galing. Tumingin si Aling Rosa sa paligid, baka may kasamang matanda o ibang tao. Pero wala. Tahimik ang paligid. Parang sila lang 3 ang nandoon. "Anak, nasaan ang nanay mo?" tanong ni Aling Rosa, pero hindi sumagot ang bata. Umiling lang ito at muling umiyak. Nahabag si Aling Rosa. Kahit alam niyang may kakaiba sa sitwasyong iyon, hindi niya nagawang iwan ng bata. Wala na silang masyadong oras, kaya binalot niya ito sa kanyang dalang kumot at isinama pauwi. Pagdating sa bahay, agad niyang pinakain at pinaliguan ng bata. Si Maya naman ay tuwang-tuwa. Akala niya ay magkakaroon na siya ng kapatid. "Mama, pwede na ba natin siyang alagaan?" tanong niya. Wala pang sagot si Aling Rosa noon, pero sa puso niya, parang may tinig na nagsasabing hindi ito simpleng bata. Pero nanaig pa rin ang awa sa kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Maya na kakaiba ang bata. Hindi ito umiiyak kapag nasusugatan. Hindi rin ito nagugutom kahit ilang oras na ang lumipas. Minsan, nahuli niyang nakatitig ito sa kanya habang natutulog siya. Sobrang lapit. Para bang may gustong kunin. Tinanong niya ito pero hindi sumasagot. Tahimik lang. Titig lang ng titig. Doon na nagsimulang kabahan si Maya. Si Aling Rosa naman, habang nagpapaligo sa bata isang gabi, napansin ang kakaibang marka sa likod nito, parang may hugis ng kaliskis, mahaba at kulay itim. Akala niya ay peklat lang, pero nang hinaplos niya ito, parang buhay. Gumalaw. Bigla siyang napaurong. Ang bata, tahimik lang pero parang may ngiti sa labi. Kinabukasan, kinausap ni Aling Rosa ang ilang kapitbahay, baka may nawawalang bata sa kabilang baryo. Wala raw. Niwala ng balita tungkol sa nawawala. Lalo siyang kinabahan. Ano bang klaseng bata ang napulot nila? Isang gabi, habang natutulog silang 3, nagising si Maya sa tunog ng kaluskos sa bubong. Dahan-dahan siyang bumangon, tinignan ang ina, mahimbing ang tulog. Sumilip siya sa bintana,
At doon niya nakita ang isang nilalang na nakadapa sa bubong, mahaba ang mga kuko, mapuputi ang mata, at tila amoy dugo ang hangin. Parang hayop pero may anyong tao. Nang bigla itong tumingin sa kanya, nanigas siya sa takot. Hindi siya makagalaw. Pero sa gulat niya, umiti ito at sabay turo sa loob ng bahay, kung saan natutulog ang batang pinulot nila. Maya na lang ang nakakakita. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba ito o totoo na. Kinabukasan, kinuwento niya ito sa ina pero hindi siya pinaniwalaan. Guni-guni mo lang yan anak. Marahil dahil pagod ka lang, sagot ni Aling Rosa. Pero si Maya hindi mapakali. May kutob siyang may koneksyon ang batang iyon sa nilalang sa bubong. Lumipas pa ang ilang araw, mas lalong dumami ang kakaibang pangyayari. Nawawala ang manok nila tuwing gabi. May mga kalmot sa pintuan. At si Maya, madalas ay nagigising na may gasgas sa braso, kahit hindi niya maalala kung paano siya nasugatan. Isang hating gabi, bumangon si Maya at nakita ang bata, hindi na ito mukhang bata. Nakatayo ito sa gilid ng bintana, nakatingin sa labas, at para bang may kausap. Pero wala namang tao sa labas. Nagsalita ito ng hindi maintindihang wika. Mababa at malamig ang boses. Nang lapitan niya ito, bigla itong tumalikod at mumiti, pero hindi ngiti ng inosenteng bata. Ngiti ito ng nilalang na alam mong may itinatagong panganib. Doon na tumibok ng malakas ang puso ni Maya. Hindi na ito basta kwento ng matanda. Hindi na ito kathang-isip. Buhay ang aswang. At ang mas masakit pa, parang nasa loob na ito ng bahay nila. At sa sandaling iyon, may maririnig na kaluskos sa labas. Mas malakas kaysa dati. Parang may dumapo sa bubong. Si Maya tumingin sa ina. Mahina niyang bulong. Nandito na naman siya. Hindi pa man nasasagot ni Aling Rosa, biglang may malakas na kalabog sa bubong. Sunod-sunod. Para bang may gustong pumasok. At ang bata, biglang tumayo sa gitna ng sala, tahimik, nakangiti, at tinuro ang pinto. Doon natapos ang gabi. O baka doon palang nagsisimula ang totoong kwento. Kaya kung gusto mong malaman kung ano nga ba ang totoo sa batang napulot nila, at kung paano haharapin ni Aling Rosa at Maya ang isang nilalang na hindi mo basta-basta mapapaalis, abangan mo ang susunod na bahagi ng kwentong ito. Dahil ang mabuting, mag-inang nakapulot ng anak ng aswang ay hindi lang basta kwento. Isa itong babala. May naririnig ka bang kaluskos ngayong gabi? Nang matapos ang gabing iyon, hindi na naging normal ang mga sumunod na araw para kina Aling Rosa at Maya. Walang gabi na lumipas na hindi nila naririnig ang kaluskos sa bubong, ang tila pagaspas ng malalaking pakpak, at ang mga mahiwagang boses na bumubulong sa hangin. Lalo na si Maya, tila ba unti-unti na siyang nilalamon ng takot. Madalas siyang mapatingin sa paligid, laging may kaba sa dibdib. Pakiramdam niya, sinusundan sila kahit saan. At ang mas hindi niya matanggap, ang batang kanilang pinulot, tila ba hindi na ito pareho ng batang una nilang nakita. Hindi naman ganito dati. Sa unang linggo ng pagdating ng bata, kahit tahimik ito, maamo naman. Pero ngayon, may mga sandaling napapansin nilang kakaiba ang kilos niya. Minsan, bigla na lang itong mawawala sa loob ng bahay at makikita nilang nakaupo sa ilalim ng puno sa bakuran, nakatitig sa kawalan. Minsan din, kapag inaakala nilang tulog ito, maririnig nilang binubulong ang mga salitang wala sa kahit anong wikang alam nila. Si Maya, minsan napapatakbo sa kwarto ng ina tuwing gabi, nanginginig, sapagkat panay panaginip niya ang isang matandang babae na may mahabang buhok, mapuputing mata, at humahagik-hik habang naglalakad sa loob ng bahay nila. Isang araw, nagpasya si Aling Rosa na dalhin ang bata sa barangay hall. Doon ay inusisa siya ng kapitan at ilang tanod. Wala talaga kayong alam kung saan galing ang batang yan, tanong ng isa. Umiling si Aling Rosa. Nakita lang po namin sa gubat sa ilalim ng puno. Umiiyak siya pero walang ibang tao sa paligid.
Tumango-tango ang kapitan, pero halatang may pag-aalinlangan sa mukha. May kwento kasi noon, Rosa, may mga batang nawawala, tapos biglang may kakaibang nangyayari sa mga bahay na pinupuntahan nila. Hindi na kumibo si Aling Rosa, pero ramdam niya ang lamig na biglang bumalot sa paligid. Parang totoo ang sinasabi ng kapitan. Sa kanilang pag-uwi, napadaan sila sa tindahan ni Lola Asyang, ang pinakamatandang babae sa baryo. Kakaibang matanda si Lola Asyang, madalas ay kinatatakutan dahil sa mga kwentong may alam siya sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Habang naglalakad sila, bigla siyang lumapit kay Aling Rosa at tumitig sa bata. Hindi yan bata, mahina niyang bulong. Hindi siya tao. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Aling Rosa sa narinig. Pero bago pa man siya makapagtanong, umalis na si Lola Asyang at muling pumasok sa bahay niya. Pagdating sa bahay, hindi na mapakali si Aling Rosa. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang sinabi ni Lola Asyang. Tinitigan niya ang bata na ngayon ay nakaupo sa sahig, nilalaro ang isang sirang manika. Para bang wala itong kamuwang-muwang, pero may kung anong kakaibang presensya ang nararamdaman niya sa paligid. Gabi na naman at ramdam na naman nila ang pagdating ng malamig na hangin. At gaya ng dati, naroon na naman ang kaluskos sa bubong. Pero ngayong gabi mas kakaiba. Mas mabigat. Para bang hindi lang basta kaluskos, may mga yapak na parang paang nakabaligtad. Si Maya, mahigpit ang hawak sa kumot habang nakasilip sa maliit na bintana. At doon niya muling nakita ang nilalang, nakasabit ito sa puno, pero hindi tulad ng dati, mas malinaw na ang anyo. Mahaba ang dila, kulay abong balat, at tila naghahanap. Parang hayop na amoy ng amoy sa paligid. Tumakbo siya papunta sa kanyang ina. Ma! Nandito na naman siya. Nakatingin sa bintana. Pero pagtingin ni Aling Rosa, wala na ito. Napabuntong hininga siya. Anak, baka nananaginip ka lang. Ngunit hindi ito panaginip. At lalong hindi ito imahinasyon. Dahil nang sumilip siyang muli sa bintana, may mga bakas ng kuko sa kahoy. Malalim. Sariwa. Kinabukasan, dinala ni Aling Rosa ang bata kay Lola Asyang. Hindi na siya nakatiis. Lola, ano po ba talaga ang alam niyo? Hindi na po normal tong nangyayari sa amin. Tahimik si Lola Asyang. Tiningnan niya ang bata, pagkatapos ay kinuha ang isang maliit na bote ng langis. Ito, sabi niya, ang tawag dito ay langis ng niyog na may dasal. Kung may aswang na malapit, magiging mainit ito. Tinulo niya ang ilang patak sa palad ng bata at agad itong umusok. Napasigaw si Maya. Ang bata, tumingin kay Lola Asyang ng masama. Hindi ito ang tingin ng isang inosenteng bata, ito ang tingin ng isang nilalang na alam mong may galit sa loob. Anak ito ng aswang, bulong ni Lola Asyang. At pinapahanap na siya ng kanyang ina. Napalunok si Aling Rosa. Paano yan, Lola? Anong gagawin namin? Pero bago siya masagot, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tumayo ang bata at tumakbo papalayo, palabas ng bahay ni Lola Asyang. Mabilis. Parang hindi tao ang kilos. Hinabol siya ni Maya pero hindi niya ito maabutan. Nahinto ang paghahabol ni Maya nang makarating siya sa gilid ng gubat. Nakatayo roon ang bata, nakatalikod. Sa harap niya, may isang nilalang na ngayon lang nakita ni Maya, isang babae, balingkinitan, mahaba ang buhok, pero ang balat ay kulay abo. Ang mata, puro puti. At ang ngiti, matulis ang mga ngipin, parang ahas. Ang babae, lumapit sa bata at yumuko. Anak ko, sabi nito sa mahinang tinig. Doon na nagpakita si Aling Rosa, hinihingal, habang hawak ang langis ni Lola Asyang. Nagtitigan silang lahat. Maya. Aling Rosa. Ang bata. At ang nilalang na ina ng bata. Hindi pa man sila nakakagalaw, biglang bumalot ang dilim. Ang paligid parang huminto sa paggalaw. Wala kang maririnig kundi ang tibok ng puso ni Maya.
At sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi lang sila ang naroon, may marami pa. Mga matang nakamasid mula sa kadiliman. Mga nilalang na parang inaanyayahan ang bata na bumalik sa kanila. Hindi niyo siya anak, bulong ng nilalang. Kinuha niyo siya mula sa amin. At ngayong gabi babawin ko siya. Si Aling Rosa, nanginginig ang kamay, itinapon ang langis sa harap ng nilalang. Napaatras ito. Umusok ang lupa. Ngunit hindi ito sapat. Babalikan ko siya, banta ng babae. At sa oras na yon hindi lang siya ang kukunin ko. Pagka-uwi nila, hindi na nila makita ang bata. Parang nawala na lang ito sa ere. Ngunit kahit wala na siya sa bahay nila, hindi pa rin natapos ang kakaibang mga pangyayari. Araw-araw, may mga hayop na patay sa likod ng bahay. May mga sulat sa pader na hindi nila alam kung sino ang may gawa. At si Maya, patuloy pa ring pinapahabol sa panaginip ng matandang babaeng may mapuputing mata. Hanggang sa isang gabi, narinig nilang bumukas ang pinto. Mag-isa lang silang dalawa ni Maya sa bahay. Tahimik silang nagtitigan. Walang salita. Hawak ni Maya ang kamay ng kanyang ina. Unti-unting lumalapit ang yapak mula sa labas. At sa dilim, mula sa anino, may lumitaw na hugis. Maliit. Bata. Ito ba ang batang pinulot nila? O isa na naman bang nilalang na gustong pumasok sa mundo ng tao? Hindi nila alam. Pero isa lang ang malinaw, hindi pa tapos ang kwento. At sa susunod na gabi, baka hindi lang kwento ang mawala. Abangan ang susunod na bahagi ng mabuting, mag-inang nakapulot ng anak ng aswang. Dahil sa mundong ito, may mga bata kang hindi dapat kinukupkop. Hindi na muling naging tahimik ang bahay ni na Aling Rosa at Maya mula nang mawala ang bata. Pero sa halip na gumaang ang pakiramdam nila, parang mas naging mabigat pa. Kahit wala na ang bata, may presensyang naiwan, parang anino na laging nakadikit sa bawat sulok ng bahay. Tuwing gabi, tila may mga matang nakamasid. Sa bawat ingay ng hangin, sa bawat kaluskos sa bubong, sa bawat biglang pagpatay ng ilaw, dama nila na hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, habang nag-aayos ng hapunan, napansin ni Maya na may sulat sa ilalim ng mesa. Isang papel na sulat kamay at may dugo sa gilid. Ang nakasulat, balik siya sa amin. Pero kayo, hindi paligtas. Napatingin siya sa ina. Hindi na sila nag-uusap ng normal mula nang mangyari ang insidente sa gubat. Pareho silang pagod, takot, at halos wala nang maibulalas na salita. Pero sa mga mata nila, parehong tanong ang nasa loob, hanggang kailan sila hahabulin ng dilim. Kinabukasan, nagpasya si Maya na kausapin si Aling Rosa. Ma, hindi natin pwedeng baliwalain to, hindi sapat na umalis na lang yung bata. Parang gusto pa rin nila tayong saktan. Tahimik lang si Aling Rosa habang hinahalo ang kape. May tinatago pa si Lola Asyang. Hindi niya lahat sinabi sa atin, dagdag ni Maya. Hindi agad sumagot si Aling Rosa, pero ramdam niyang may katotohanan ang sinabi ng anak. Sa loob-loob niya, alam niyang may koneksyon ang pamilya nila sa mga nilalang na ito, at maaaring hindi ito nagsimula sa batang pinulot nila. Maya, sa kagustuhang maintindihan ang lahat, bumalik kay Lola Asyang ng mag-isa. Dinatnan niya ang matanda na nagbubuklat ng mga lumang aklat sa kahoy na mesa. Lola, mahinang tawag niya, ano ba talaga ang alam niyo? Tumigil si Lola Asyang sa pagbubuklat, saka tumingin kay Maya. May mga pamilya na ginugulo ng aswang hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa lumang kasunduan. Naguluhan si Maya. Anong kasunduan? Tanong niya. Noong panahon pa ng lola mo, paliwanag ni Lola Asyang, may sinira silang pangako. Isang matandang babae ang tinulungan noon ng ninuno nyo, isang sugatang nilalang na hindi nila alam, aswang pala. Sa kagustuhang makataka sa mga naghahanap sa kanya, tinago siya ng pamilya mo. Pinagaling. Pinakain. Pero nang malaman ng mga taga-baryo ang katotohanan, sinunog nila ang bahay ng matanda. Mula noon, may sumpa na raw ang lahi nyo.
Bawat ilang henerasyon, may isang bata o miyembro ng pamilya na lalapitan ng nilalang. Babawiin. O susubukin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Maya. Kaya pala tayo ang pinili. Hindi pala aksidente yung pagkakakita namin sa bata, sambit niya. Tumango si Lola Asyang. Ang aswang, hindi basta lumalapit. Pinipili nila ang may utang sa kanila. At sa tingin ko, kayo ang napiling tanikala sa kasaysayang di pa tapos. Habang kinikimkim ang bagong impormasyong natuklasan, nagdesisyon si Maya na huwag muna sabihin sa ina ang lahat. Ayaw niyang mas lalong magpanik si Aling Rosa. Pero sa gabi ring iyon, may panibagong kababalaghan na naman. Nakatulog si Maya sa sala, at bigla siyang nagising sa boses ng batang pamilyar sa kanya. Ate, mahinang bulong. Pagdilat niya, wala siyang nakita. Pero naroon pa rin ang malamig na hangin. At ang manika, ang laruang dati ay hindi gumagalaw, ngayon ay nakaupo sa harapan niya, nakatingin sa kanya. Ang ulo nito, bahagyang gumalaw. Kinabukasan, hindi na nakatiis si Maya. Kinumpronta niya ang ina. Ma, hindi na tayo ligtas kahit wala na yung bata. Hindi siya ordinaryo. Hindi siya basta anak ng aswang, parang may gusto siyang gawin sa atin. Baka kaya siya iniwan sa atin, para buksan ang kung anumang pinto sa pagitan ng mundo nila at mundo natin. Napatingin si Aling Rosa sa anak. May sinabi si Lola Asyang dati, bago ka ipinanganak, mahina niyang sambit. May babae raw na lumapit sa akin sa palengke, at sinabi niyang mag-ingat ako. Akala ko sira ulo lang. Pero nung lumabas ka, may batik ka sa batok mo. Parang hugis buwan. Sabi ng nanay ko, tanda raw ng mata ng gabi. Di ko pinansin noon, nagkatinginan silang mag-ina. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Lahat ng kandila sa altar nila, biglang namatay. Habang nag-uusap sila, hindi nila alam na may isa pang nakakakita ng mga nangyayari, si Mang Greg, ang tahimik na mangingisdang nakatira sa kabilang baryo. Matagal na niyang pinag-aralan ang galaw ng mga aswang, dahil minsan na rin siyang nawalan ng anak. Isang gabi, nakita niya ang batang lalaki na pinulot ni na Aling Rosa sa may tabing dagat. Buhay ito, pero hindi parang bata. Parang nilalang na hindi na alam kung saan siya nabibilang. Nang marinig ni Mang Greg ang mga kwento tungkol kina Aling Rosa, napaisip siya. May koneksyon ang batang ito sa nawawala niyang anak. Nagdesisyon siyang pumunta sa bahay ni na Rosa para ibahagi ang sarili niyang kwento. Pagkarating niya, nakita niya ang mga marka sa pintuan, mga aninong tila isinulat gamit ang dugo ng hayop. Mga sinaunang simbolo na ginagamit ng mga nilalang ng dilim para markahan ang teritoryo nila. Rosa, sigaw ni Mang Greg, kailangan nating mag-usap. May mas malalim pa to kaysa akalan nyo. Ipinakilala niya ang sarili at sinabi ang buong kwento. Noong 5 taon na ang nakaraan, may batang nawala sa amin. Anak ko. Di na nahanap. Pero isang gabi, nakita ko siyang muli, hindi na siya tao. Nakatingin siya sa akin mula sa taas ng puno. May kasama siyang nilalang na babae, ang ina niya raw. Napalunok si Maya. Siya rin ba iyon? Yung nakita naming nilalang. Tumango si Mang Greg. At sa palagay ko, may isa pa silang gustong kunin. Isang taong may dala ng tanda tulad ng anak mong si Maya. Hindi na makasagot si Aling Rosa. Nanginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ang anak. Ang markang hugis buwan sa batok nito, nagiging pula kapag gabi. Minsan, parang kumikislap pa. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Maya kay Mang Greg. Hindi lang mga aswang ang naglalakad sa gabi, sagot nito. May iba pang uri, mga nilalang na naghahanap ng tulay. Mga tagapamagitan sa mundo natin at mundo nila. At ang mga may tanda kadalasan, sila ang ginagawang daan. Parang gumuho ang paligid kay Maya. Kung ganun, paano kami lalaban? Tanong niya. Hindi pa sumasagot si Mang Greg nang biglang lumamig ang paligid. Lahat sila napatingin sa bintana.
Doon, sa labas, may mga mata, hindi isa, hindi dalawa, kundi napakarami. Nakamasid. Hindi gumagalaw. Parang mga multo ng kagubatan. Isa-isang bumukas ang mga bintana, kahit walang hangin. At mula sa kawalan, may boses na narinig sa buong bahay. Isang boses na hindi kayang gayahin ng tao. Hindi pa tapos ang gabi. At hindi kayo makakatakas. Dahil sa bawat gabi na lumilipas, mas lumalapit sila. Mas marami. Mas gutom. At mas determinado silang kunin ang dapat sa kanila, bata man, alaala, o kaluluwa. At sa gitna ng dilim, ang tanong ay nananatili, sino ba talaga ang dapat katakutan, ang aswang na nananakit, o ang taong may koneksyon sa kanila? Hindi pa ito ang wakas. Simula pa lang ito ng mas malalim na dilim. Abangan ang susunod na bahagi ng mabuting, mag-inang nakapulot ng anak ng aswang, dahil may mga lihim na hindi dapat ginalaw, at mga nilalang na hindi kailanman tumitigil sa paghahanap. Mula ng gabing yon na nakita nila ang mga mata sa labas ng bintana, hindi na muling naging mapayapa ang bahay ni na Aling Rosa. Sa bawat pagsapit ng dilim, naroon pa rin ang mga matang nakatitig. Minsan malapit, minsan parang galing sa gubat. Hindi na rin basta ordinaryong takot ang nararamdaman nila. Ito'y takot na may kasamang pagkakakulong, parang anumang oras, may puwersang sasakmal sa kanila. Si Maya, kahit natatakot, ay hindi nawala ng lakas ng loob. Lalo siyang naging mapanuri. Tuwing gabi, isinusulat niya ang mga kakaibang pangyayari sa isang kwaderno, oras ng pagpatay ng ilaw, galaw ng mga anino, tunog ng hangin, maging ang panaginip niyang paulit-ulit. Sa bawat panaginip niya, nasa isang madilim na gubat siya, hinahanap ang batang lalaki, pero sa halip na bata, isang matandang aswang ang lumalabas, may maitim na pakpak at puting mga mata. Hindi ito nagsasalita, pero ramdam niya ang galit sa titig nito. Habang palapit ang kabilugan ng buwan, napansin nila ni Aling Rosa na lalong lumalakas ang presensya ng mga nilalang. Sa mga dingding ng bahay, may mga marka na hindi nila alam kung paano lumitaw, mga simbolong kahawig ng nakita ni Mang Greg. Maging si Mang Greg ay nagtataka. Hindi ito karaniwang gawain ng mga aswang, anya. May puwersang mas matanda, mas malalim, at mas personal. Hindi lang sila gustong kumuha, gusto nilang ibalik ang kasaysayan. Gusto nilang baliktarin ang ginawa ng ninuno nyo. Habang lalong lumalalim ang gabi, mas lumilinaw ang koneksyon ng lahat. Napansin ni Maya na tuwing hawak niya ang luma nilang manika, ang laruan ng batang lalaki, parang nag-iba ang paligid. Minsan, lumalabo ang hangin parang usok. Minsan, naririnig niyang tumatawag ang boses ng bata. Ate, tulungan mo ako, pero hindi ito nakakatulong sa paglinaw ng misteryo, bagkus, lalo siyang naguguluhan. Buhay ba talaga ang bata? Nasaan siya ngayon? At bakit parang gusto pa rin niyang bumalik? Isang gabi, habang natutulog si Aling Rosa, bumangon si Maya at lumabas sa likod ng bahay. May naramdaman siyang puwersa na parang humihila sa kanya. Hindi siya sigurado kung panaginip lang o realidad, pero nakita niyang may daan sa gitna ng damuhan, parang may tumuntong na di nakikitang paa, at nabuo ang isang landas. Dahan-dahan siyang sumunod, hawak ang kwaderno sa isang kamay at ang manika sa isa. Lumabas siya sa likod bahay at napadpad sa isang parte ng gubat na hindi pa niya nararating kahit kailan. Doon niya nakita ang isang puno, malaki, matanda, at may mga hibla ng dugo sa katawan nito. Sa paanan ng puno, may hukay, at sa loob ng hukay, nakasilid ang isang luma at basang telang kumot. Hinila niya ito, at tumambad sa kanya ang isang balot na parang katawan ng bata, ngunit tuyot na, halos butot balat. Napaatras si Maya, nanginginig. Pero bago siya tuluyang makatakbo, may boses na naman siyang narinig. Hindi pa siya tapos. Bumalik siya sa bahay, halos di makahinga. Hindi na niya alam kung guni-guni o totoo ang lahat. Ngunit kinabukasan, ang telang ginamit bilang pambalot sa katawan, naroon sa mesa nila. Wala siyang ideya kung paano ito nakabalik.
Nang araw na yon, nagdesisyon si Mang Greg na bumalik sa mga lugar kung saan huling nakita ang kanyang anak. Dinala niya sina Aling Rosa at Maya sa isang liblib na parte ng gubat. Doon, ipinaliwanag niya na may tinatawag silang daan ng balik, isang ritual na ginagamit ng mga aswang para ipatawag ang kaluluwa o katawan ng isang nilalang pabalik sa mundo ng tao, pero may kapalit. Hindi raw lahat ng bumalik ay katulad ng dati. Minsan, anya, ang bumabalik ay hindi na bata, kundi anino ng nakaraan, mga nilalang na ginagamit lang ang katawan para maipagpatuloy ang sumpa. Bigla nilang naisip baka nga hindi lang basta iniwan ang batang lalaki sa kanila. Baka siya ang daan. Baka kaya siya parang masyadong inosente, ay dahil ginagamit lang siya para makapasok ang puwersang mas malakas pa sa mga aswang. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman nilang may nagbabago sa paligid. Ang oras ay tila bumabagal. Ang anino ng mga puno parang humahaba. At ang buwan mas pulang-pula kaysa dati. Alam nilang papalapit na ang gabi ng kabilugan ng buwan, ang gabi ng pagpili. May oras pa tayo, sabi ni Mang Greg. Pero kailangan natin ng alay. Hindi dugo kundi alaala. Nag-alangan si Maya. Anong ibig mong sabihin? May isang paraan para putulin ang koneksyon sa bata, sagot niya. Kailangan mong isuko ang pinakaimportanteng alaala mo sa kanya, yung unang sandali na minahal mo siya bilang tunay na kapatid. Kailangan mong iwan sa puno ang alaala na yon. Sa loob ng puso ni Maya, bumigat ang pakiramdam. Ang sandaling iyon, ang unang halakhak ng bata, ang pagyakap niya dito, ang gabing tinakbuhan nila ang ulan na parang tunay na mag-ate, iyon ang alaala na nagpapainit sa puso niya kahit sa gitna ng dilim. Ngunit iyon din ang pinakakoneksyon niya sa bata. Paano kung hindi ko kayang gawin, tanong niya. Hindi ko alam kung paano makalimot. Kung hindi mo gagawin, sabi ni Mang Greg, ikaw ang magiging daan. Hindi lang alaala ang kukunin nila. Baka pati katawan mo. Natahimik si Maya. Sa gabing iyon, binalikan niya ang lahat ng isinulat niya sa kwaderno. Lahat ng sandaling kasama niya ang bata, lahat ng panaginip, lahat ng gabi ng takot at pag-aalaga. Dahan-dahan niyang sinulat sa isang papel ang alaala ng pinakaunang gabi nilang magkasama, kung paano siya niyakap ng bata habang umiiyak sa dilim. Ate, wag mo akong iwan. Iyon ang iniwan niya sa puno kinabukasan. Ngunit pagsapit ng gabi, hindi naging payapa ang paligid. Bagkus, mas naging mabigat ang hangin. Umuugong ang mga dahon kahit walang hangin. Parang may bumubulong sa bawat sulok ng bahay. At sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang ina ng bata. Hindi nila siya nakita agad. Pero bigla na lang bumukas ang pinto. Nakatayo siya sa labas, payat, balingkinitan, nakasuot ng puting lumang duster. Ang buhok niya mahaba at basa. Ang balat, kulay abong puti. Pero ang mata iyon ang hindi malilimutan ni Maya. Walang kulay, pero punong-puno ng pagnanasa. Hindi ng pagmamahal, kundi ng pagkabawi. Balik mo ang anak ko, mahina nitong sabi. Hindi pa tapos. Si Aling Rosa, napaurong. Si Mang Greg, sumugod papunta sa babae, hawak ang isang patalim na may ukit. Ngunit sa isang iglap, tumalsik siya sa pader, parang sinabunutan ng hangin. Ang babae, nakalutang na ngayon sa gitna ng bahay. Ang paligid, unti-unting nagdidilim. Ang lahat ng kandila, nagliyab ng bughaw. Ang mga larawan sa dingding, unti-unting nasusunog. Akin lang siya, bulong ng babae. Kayo ang humawak sa kanya. Kayo ang nagbukas ng pinto. Hindi namin alam, sigaw ni Maya nanginginig. Ngunit sa halip na umalis, lumapit ang babae kay Maya. Itinuro ang batok nito. Ikaw. Ikaw ang tanikala. Ikaw ang dahilan kung bakit siya tumawid. Ikaw ang magsisilbing tulay para sa lahat ng kagaya niya. Ikaw ang simula ng pagbabalik. At sa mismong sandaling iyon, biglang nagliwanag ang markang buwan sa batok ni Maya, at mula rito,
tumagos ang liwanag papunta sa mga pader ng bahay. Isa-isang nagbitak ang sahig, ang kisami, ang mga salamin. At sa gitna ng liwanag, lumabas ang bata, hindi na siya ang batang inalagaan nila. Ang balat niya, puti na parang abo. Ang mata niya, walang itim. Ngunit ngumiti ito kay Maya. Ate, bulong niya, handa ka na ba? Sa sandaling iyon, wala nang sigurado. Ang tanong na lang, ano ang susunod niyang pipiliin? At doon, natapos ang gabi, hindi sa katahimikan, kundi sa tunog ng paghahanda. Dahil ang tunay na labanan ay magsisimula pa lang. Bigla ang lahat. Ang liwanag mula sa batok ni Maya ay tila apoy na kumain sa buong paligid, hindi masakit, pero mainit sa balat, parang isang puwersang lumang muling ginising. Ang bata, o kung sino man ang nakabalik gamit ang katawan niya, ay lumalapit sa kanya ng mabagal. Sa bawat hakbang nito, parang humihinto ang oras. Si Aling Rosa, nakayakap sa pader, hindi makagalaw. Si Mang Greg, duguan sa gilid, pilit pa ring inaabot ang patalim, pero tila may bigat na humahawak sa kanyang mga kamay. Ang katahimikan ng bahay ay napalitan ng malalim na ungol mula sa ilalim ng lupa. Parang may gumigising na hindi dapat magising. Ate, muling bulong ng bata. Ngunit ang boses nito ay may dalawang tono, isa'y matamis at inosente, ang isa'y malamig at tunog kalawang. Hindi mo ako iniwan. Kaya ngayon, ikaw ang pipiliin. Tila hindi na kayang lumakad ni Maya, pero ang katawan niya mismo ang gumagalaw, para bang hinihila ng hindi niya nakikitang puwersa. At sa mismong sandaling akala niya ay siya na ang magiging susunod na sisidlan ng lumang nilalang, may malakas na putok ng hangin. Isang matandang babae ang biglang lumitaw sa pinto, balingkinitan, puting-puti ang buhok, may bitbit na latang puno ng abo at dahon. Tama na yan, bulong nito habang ibinubuga ang laman ng lata sa hangin. Sa isang iglap, natigilan ang bata, at ang liwanag sa batok ni Maya ay biglang nawala. Nagdilim ulit ang paligid. Siya si Lola Sabel, sabi ni Mang Greg nang makabangon. Isa siya sa huling tagabantay ng mga daang nilimot. Matagal na siyang nawawala, akala naming wala na siya. Ngunit imbes na magsalita, si Lola Sabel ay lumapit sa bata. Hindi ikaw ang tunay na anak, sabi niya sa malamig na tinig. Isa kang nilikha ng paghihiganti. Ginamit mo ang purong damdamin ng isang bata para makabalik. Pero may kulang. Hindi mo kayang mabuhay kung hindi ka matatanggap. Napatingin ang bata kay Maya, at sa isang iglap, bumalik ang lambing sa mga mata nito. Ate, mahinang bulong. Ayaw ko na dito. Hindi ko na alam kung sino ako. Saan ako galing? Bakit ako nandito? Napahagulhol si Maya. Lahat ng takot niya ay nabalot ng awa. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kaalaman na nilikha lang siya para sa isang masamang layunin, may bahagi ng batang ito na totoo. May bahaging humiling ng pagmamahal, ng pag-aruga. Ngunit bago siya muling makalapit, humarang si Lola Sabel. Hindi pa tapos. May mas malalim pa. Doon inilahad ni Lola Sabel ang isa pang katotohanan, hindi lang pala ang bata ang nilalang na nakatawid. Sa bawat taon na may tumatanggap ng mga ligaw na kaluluwa, may mas malalaking nilalang sa anino na bumubukas ng daan. At ang katawan ni Maya, simula pa lang, ay hindi basta tinamaan ng sumpa. Siya ay pinili, hindi bilang tulay, kundi bilang isisidlan ng pagbabalik. Si Maya pala ang susi, hindi ang bata. Ang markang buwan sa batok niya ay hindi simpleng tatak ng koneksyon. Ito ay selyo ng kasaysayan, isinilang mula sa isang sinaunang pamilya na minsan nang nagkulong sa mga nilalang ng dilim. Isa sa mga ninuno ni Maya ay isang albularyong nakulong at nilaso ng mga aswang, at bago ito namatay, nagbitiw ng sumpa, ang dugo ko'y magiging tulay para sa inyong pagkawasak. Hindi lang basta tinatahak ni Maya ang daan ng kababalaghan, kabit siya sa simula nito. At ngayon, dahil bukas na ang daan, ang mga nilalang na matagal nang nakakulong ay muling nabubuhay. Mula sa mga bitak ng lupa, mula sa mga anino ng gubat, dumarating na sila.
Ang bahay ni na Aling Rosa, na minsang naging tahanan ng payapa, ay unti-unti nang nagiging tagpuan ng isang labanan sa pagitan ng mga makaluma at mga makalimot. Ngunit may isa pang mas matinding revelasyon. Habang tinitingnan ni Maya ang bata, na ngayoy nakaluhod at umiiyak, biglang napansin ni Mang Greg ang kwintas na suot nito. Isang maliit na butil na tila buto ng tao, balot sa ginto. Agad siyang lumapit, kinuha ito, at tumitig ng malalim. Hindi ito sa kanya, anya. Ito'y sa anak ko. Biglang nagdilim ang mukha ni Mang Greg. Hindi mo siya anak. Ikaw ang katawan na ginamit niya ang anak ko, ginawang lalagyan at ang kaluluwa niya, nakulong pa rin sa ilalim. Muli, napatingin sila sa hukay sa ilalim ng punong matanda, at doon, bigla na lang nagsimulang umuga ang lupa. Isang sigaw ang narinig nila, boses ng bata, pero mula sa ilalim. Tulong! Hindi ako makalabas. Ngayon ay malinaw na dalawa silang magkapareho. Ang isa, kaluluwa na sinakop ng nilalang, ang isa, nilalang na nilikha para sumanib. At si Maya, ngayon ay nasa gitna ng dalawang nilalang na parehong konektado sa kanya. Dahil hindi pa sapat ang tensyon, bigla ulit nagsalita si Lola Sabel. May isa pang ritual. Ngunit hindi ito basta alay. Kailangan ng pagputol. Isa sa kanila ang kailangang mawala. Kung hindi, magpapalawak sila, at hindi lang ang gubat ang masasakop, kundi pati bayan at mga inosente. Natahimik ang lahat. Si Maya, ngayoy hawak na ang manika. Sa loob nito, nandoon pala ang ginamit na buhok at kuko ng tunay na bata, isang sinaunang paraan para itali ang kaluluwa sa isang sisidlan. Kung sirain niya ito, posibleng makawala ang kaluluwa o posibleng tuluyang mamatay. Ngunit kung hindi niya gagawin, ang nilalang ay mananatili sa katawan, at posibleng lumakas pa ito. Pili ka, sabi ni Lola Sabel. Kaligtasan ng lahat o ng isa. Maya'y nanginginig na ngayon. Sa kabila ng lahat, naalala niya ang halakhak ng bata, ang mga yakap, ang mga sandaling naging tunay silang pamilya. Ngunit naririnig niya rin ang boses sa ilalim ng lupa, ang tunay na kaluluwa, ang tunay na batang dapat niyang iniligtas. Hindi ako pwedeng pumili, sabi niya sa sarili, nangingilid ang luha. Pero alam niyang kailangan. Ang manika ay unti-unting uminit sa kanyang kamay. Ang anino ng bata sa harapan niya ay muling nagbabago. Ang mata nito'y bumalik sa pagiging puti, ang boses ay naging malalim, halos parang ihip ng hangin sa hukay. Isa lang ang pwede. Ako o siya. At habang muling nagdidilim ang paligid, habang ang lupa ay unti-unting bumubuka, at ang mga sigaw ng gubat ay papalapit ng papalapit, isang tanong lang ang natitira, sino ang tunay na bata? At sa sandaling iyon, bago pa niya masagot ang tanong, isang kamay mula sa ilalim ng lupa ang biglang lumitaw, hawak ang kapirasong tela, basang-basa, nanginginig. Sumisigaw ito ng isang salita na hindi pa nila naririnig mula sa kanya. Ate, at doon, huminto ang lahat. Pansamantala lang. Dahil sa susunod na hinga, may pipiliin si Maya. At ang mundo ay magbabago depende sa pagpiling iyon. Hawak pa rin ni Maya ang manika habang nanginginig ang mga kamay niya. Sa paligid, tahimik na ang lahat, pero hindi ito katahimikan ng kapayapaan, ito'y katahimikan bago ang pagsabog. Sa harap niya ay nakatayo ang batang katawan na sinapian ng nilalang, at sa ilalim ng lupa, mula sa maliit na bitak, sumisilip ang kamay ng isa pang batang nagsusumamo. Hawak nito ang basang tela, maruming piraso ng damit na si Maya mismo ang nagtahi noon para sa batang kinukop nila. Ang isang maliit na bahagi ng puso niya ay sumigaw. Naramdaman niyang alam na niya kung sino ang totoo. Napatingin siya kay Lola Sabel, na ngayoy nakatingin lamang, tahimik pero alerto. Hawak pa rin nito ang latang may natitirang abo. Si Mang Greg ay nakaupo sa gilid, sugatan pero mulat, habang si Aling Rosa ay nakapikit na parang nagdadasal. Tila lahat ay naghihintay sa susunod na kilos ni Maya. Lumapit siya sa bata sa harapan niya.
Kung ikaw talaga si Kiko, bulong niya, sabihin mo ano yung sinabi mo sa akin noong una kitang pinakain ng lugaw. Tumitig ang bata sa kanya. Sa ilang segundo wala itong sinabi. Nakatitig lang ito, tila nag-isip ng sagot. Ngunit bago pa ito makapagsalita, muling narinig ni Maya ang tinig mula sa ilalim ng lupa. Sinabi ko po. Ang sarap, parang yakap ng nanay ko. Napapikit si Maya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Alam na niya. Tumayo siya ng dahan-dahan, at sa isang iglap, binato niya ang manika sa apoy. Mabilis na lumiyab ito, at sabay halos, sumigaw ang bata sa harapan niya, hindi sa tinig ng bata, kundi sa tinig ng matandang nilalang. Ang katawan nito'y nagliyab mula sa loob, habang ang balat nito'y unti-unting nagbibitak. Ang liwanag mula sa batok ni Maya ay muling sumiklab, ngunit ngayong mas malakas, mas maliwanag, parang araw na lumalaban sa dilim. Mula sa ilalim ng lupa, unti-unting umangat ang kamay hanggang sa makalabas ang buong katawan ng bata, tuyot, marumi, pero may buhay. Nilapitan niya si Maya at mahigpit siyang niyakap. At, bulong nito. Salamat. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maayos, nagsimulang umuga ang buong bahay. Ang selyo na pumipigil sa ibang nilalang na makapasok ay tuluyan ng nawasak. Isang matinding hangin ang pumasok, at mula sa dilim ng gubat, dumating ang mga aninong matagal nang nakatago, mga nilalang na sinauna pa sa alamat, mga aswang, sigbin, at iba pang nilalang na gustong magbalik sa mundo ng tao. Magsimula na ang huling yugto, bulong ni Lola Sabel. Hindi pa tapos, Maya. Ang markang nasa iyo ay hindi lang para sa pagbabalik kundi para sa pagtatapos. Hinawakan niya si Maya sa balikat, at sa isang iglap, tila dumaloy sa katawan niya ang alaala ng mga nagdaang tagabantay, mga babaeng tulad niya, pinili para maging daluyan ng liwanag, hindi ng dilim. Ang liwanag na minsang sumiklab sa kanya ay hindi sumpa, kundi proteksyon. At ngayon, kailangan niya itong gamitin. Tingnan mo sila, bulong ni Lola Sabel. Hindi mo kailangang labanan sila, kailangan mo lang silang isara. Ibalik mo sila sa kung saan sila dapat. Sa tulong ng luma at punit-punit na papel na iniabot ni Mang Greg, isang sinaunang dasal na nakasalin pa sa lumang wika, nagsimula si Maya na bigkasin ang mga salitang iyon. Sa bawat bigkas, unti-unting nagliliwanag ang lupa, ang paligid, ang hangin. Ang mga nilalang na pumapaligid ay nagsimulang umatras, sumisigaw sa sakit habang ang liwanag ay bumabalot sa kanila. Ngunit habang lahat ay lumalaban sa liwanag, may isang nilalang na hindi umaatras. Isang matangkad na figura, halos hindi mo matukoy kung hayop o tao, ang lumalakad papalapit. Ito raw ang pinuno ng mga nilalang, ang tagalikha ng mga pangarap ng paghihiganti. Siya ang nagpasimuno ng paglusob, at siya rin ang gustong mag-angkin kay Maya. Akala mo'y tapos na, bulong nito. Hindi mo pa ako kilala. At sa isang mabilis na galaw, tinamaan si Maya sa balikat. Napasigaw siya. Bumagsak sa lupa ang papel. Ang liwanag ay biglang nawala, at ang mga nilalang ay muling sumigla. Ngayon, ikaw ang magiging katawan ko, sigaw ng nilalang, habang unti-unting pinapalibutan si Maya ng usok. Ngunit bago pa tuluyang masakop ang katawan niya, tumayo si Kiko, ang batang kanyang iniligtas, at humarang. Hindi mo siya pwede kunin, sigaw nito. Sa kamay niya ay hawak ang maliit na patak ng dugo ni Maya mula sa sugat. Ito ang liwanag na hindi mo kailanman maangkin. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa kamay ng bata. Maliit, pero sapat para maitulak ang nilalang pabalik. Sumigaw ito sa sakit, at habang si Maya ay muling nakabangon, hinawakan niya ang kamay ni Kiko, at sabay silang nagdasal, hindi sa lumang wika, kundi sa wikang alam nilang totoo, dasal ng pagmahal, ng pagkalinga, ng pagtanggap. Hindi mo kami matatalo, bulong ni Maya. Dahil hindi kami nag-iisa. Sa huling iglap, ang liwanag mula sa kanilang pinagsamang puwersa ay sumiklab ng malakas, mas maliwanag sa kahit anong apoy, mas mainit sa galit. Natunaw ang katawan ng nilalang,
at ang mga anino'y nagsitakas, parang usok na nawala sa hangin. Ang lupa ay muling nanahimik. Ang hangin ay naging kalmado. Tapos na. O iyon ang akala nila. Habang sila ay nakaupo sa tabi ng punong pinaglibingan noon, habang si Kiko ay tulog sa kanyang balikat, lumapit si Aling Rosa kay Maya. Maraming salamat, anak. Pero may kailangan kang malaman. Tahimik si Maya. Ang inang sinasabi mong namatay sa sakit hindi iyon aksidente. Isa siya sa mga huling tagabantay. Kaya ka pinili. At ang pagpanaw niya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil pinrotektahan ka niya mula sa unang pagtatangkang sakupin ka ng dilim. Napahawak si Maya sa kwintas na naiwan ng ina. At doon niya napagtanto ang kwintas na iyon ay parehong disenyo ng suot ni Lola Sabel. Ang ina mo, apo ko. Tumigil ang oras sa paligid niya. May init sa dibdib niya pero may lamig din ang tanong. Ngunit bago pa niya masaliksik pa ang sagot, napatingin siya sa gubat. May isa pang anino na hindi pa umaalis. Nakatingin ito sa kanya, matangkad, tahimik, walang galaw. At sa huling segundo bago ito mawala, bigla itong ngumiti. Isang ngiti na parang nagsasabing, babalik kami. At doon natapos ang gabing iyon. Ngunit ang tanong ay nanatili, kung ang dilim ay laging naghihintay ng pagkakataon kailan ito muling babalik. Pagkatapos ng gabing iyon, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang dating malamig at tahimik na hangin sa gabi ay napalitan ng banayad na simoy na may kasamang pag-asa. Ang mga taong natatakot lumabas sa dilim ay nagsimulang muling maniwala na may proteksyon pa rin silang maasahan. Ngunit sa puso ni Maya, alam niyang ang laban ay hindi ganap natapos, bagkus, isa lamang itong pahinga sa mas malalim na laban na maaaring muling bumalik. Kinabukasan, habang nagluluto si Aling Rosa ng mainit na sabaw para kay Kiko, tahimik namang tinatahi ni Maya ang bagong damit para sa bata. Habang humahabi ng sinulid sa tela, parang muling bumabalik sa kanya ang mga nangyari, ang pagkilala niya sa tunay na Kiko, ang mga sigaw ng nilalang sa dilim, ang mga aninong muntik na lumamon sa kanila, at ang katotohanang buhat pa sa dugo ng kanyang ina, ay may iniwang lihim na ngayon lang niya natuklasan. Hindi ko inakalang ganito pala siya, mahina niyang bulong habang tinutupi ang damit. Tahimik lang si inay. Pero sa loob pala niya, may pakikibakang di ko kailanman nakita. Lumapit si Lola Sabel, dahan-dahang umupo sa tabi niya. Ganyan talaga ang mga tagabantay. Hindi nila kailangang ipagyabang ang kapangyarihan nila. Ang tunay na lakas, anak, hindi sigaw, kundi ang kakayahang ipasa ito sa iba ng may paggalang at kababaang loob. Yan ang ginawa ng ina mo. At yan din ang ginagawa mo ngayon. Napangiti si Maya kahit may lungkot sa mata niya. Pero paano kung bumalik sila? Paano kung may mas malakas pa? Babalik sila, sagot ni Lola Sabel, diretso pero may lambing. Dahil yan ang kalikasan ng dilim, palaging naghahanap ng butas. Pero sa bawat pagbalik nila, kailangan lang natin tandaan na hindi tayo nag-iisa. Dati, ang tagabantay ay isa. Ngayon, marami na tayo. May ako. May ikaw. May mga tulad ni Kiko. Pagkarinig nito, napatingin si Maya kay Kiko na natutulog pa rin sa duyan. May kaunting pilat sa noo, tanda ng pinagdaanan nilang dilim, pero mahimbing ang tulog niya. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakita niya itong tunay na payapa. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay sa baryo. Hindi na sila natatakot kapag lumalalim ang gabi. Ang mga batang dati bawal lumabas ng bahay kapag alas 6, ay ngayon ay nakikitang naglalaro pa sa tapat ng mga bahay. Si Mang Greg, kahit may pilay na ngayon, ay madalas makitang nagtuturo sa mga kabataan tungkol sa mga sinaunang paniniwala, hindi para manakot, kundi para magbigay kaalaman at respeto sa kalikasan. Si Maya naman ay hindi na lamang simpleng mag-ina sa baryo. Siya na ngayon ang kinikilalang tagapag-ingat, hindi dahil sa takot kundi dahil sa tiwala. Hindi siya nagsuot ng anumang espesyal na kasuotan,
hindi rin siya nagpakita ng anong kapangyarihan sa mga tao. Tahimik lang siyang tumutulong, nag-aalaga, nagdarasal. Pero alam ng lahat, siya ang kanlungan kung sakaling muling sumilip ang anino sa paligid nila. Isang gabi, habang mag-isa siyang naglalakad papunta sa lumang balon kung saan nagsimula ang hinala niya noon, may narinig siyang pamilyar na tunog, yung tunog ng mga palaka at kuliglig, gaya ng dati, pero ngayon ay may kasamang banayad na yabag. Nang tumingin siya sa likod, nakita niya si Kiko. Hindi na siya mukhang takot, hindi na siya nagpapanggap. Sa mata niya ay may tanong, pero may tapang na rin. Ate, tanong ni Kiko habang lumalapit, ibig sabihin ba nito, tagabantay din ako? Napatingin si Maya sa kanya, saka tumango. Hindi mo kailangang maging kagaya ko para maging isa. Sa bawat kabutihang ginagawa mo, sa bawat pagkakataong pinipili mong maging matapang, isa ka na sa mga tagabantay. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa puso. Ngumiti si Kiko, at sa simpleng sandaling iyon, parang naunawaan niya ang bigat at ganda ng kanyang papel. Ang batang minsang itinuring nilang ulila ay ngayon ay bahagi na ng simula ng panibagong kabanata. Lumipas ang mga linggo, at ang kwento ng mag-inang nakapulot sa anak ng aswang ay unti-unti nang naging alamat sa baryo. May iba pa ring hindi naniniwala, may mga tumatawa sa tuwing ikinukwento ito sa palengke. Pero sa gabi, kapag napapatingin sila sa bituin at nakikita nilang mas maliwanag ang kalangitan kaysa dati, may bahagyang pag-amin sa puso nila na baka totoo nga. Ang lumang selyo na binantayan ng mga tagabantay noon ay muling ibinaon, hindi para itago kundi para itanim, isang binhi ng alaala, na kung sakaling muli mang tumubo ang dilim, ay may magpapaalala kung paano ito harapin. Sa huling araw bago ang pista ng barangay, habang abala ang lahat sa paghahanda, tinawag ni Maya si Kiko para tulungan siyang itayo ang isang maliit na altar sa gilid ng kanilang bahay. Doon nila inilagay ang kwintas ng kanyang ina, isang piraso ng papel na may sinaunang dasal, at isang maliit na manika, hindi ang manikang mula sa nilalang, kundi bagong gawa nila ni Kiko, na simbolo ng panibagong simula. Bakit mo pa yan nilalagay, ate? Tanong ni Kiko. Para hindi natin makalimutan, sagot ni Maya. Para sa susunod na henerasyon. Para hindi na tayo maghintay pang may mawala bago tayo kumilos. At sa huling pagkakataon, habang pinapailaw nila ang kandila sa altar, naramdaman nilang magaan ang hangin. Hindi malamig, hindi mainit, kundi saktong paalala na kahit wala na ang tunay na panganib, laging naroon ang pangangailangang mag-ingat, magmahal, at mag-alaga ng isa't isa. Dahil sa baryong ito, sa ilalim ng tahimik na buwan at sa gitna ng mga alamat, isang simpleng kwento ang naging paalala, na minsan, sa gitna ng kadiliman, may isang mag-ina at isang batang nawala ang pamilya, na piniling maging liwanag sa isa't isa. At mula roon, isinilang ang panibagong pag-asa. Ito ang kwento ng mabuting, mag-inang nakapulot ng anak ng aswang, isang kwento ng takot, ng katotohanan, at higit sa lahat, ng pagmamahal. At bagamat ang dilim ay laging nariyan, basta't may mga taong handang tumindig, hindi kailanman mawawala ang liwanag.